naglinis ako ng kalan at gumawa ako ng tanghalian naming soba. Mga bandang alas 6 naman ay nagpunta kami ng sushi roll. Bali sa mini vlog nga pala na to ay kasama pa namin yung mga binan kong hapon. Ay hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Sa mga araw na to, siguro mag-iisang linggo na nung umuwi si Bunso. Nung umuwi yung kapatid ko, bumalik ulit dito sa bahay yung mga binan kong hapon. Kinausap ako noon ng asawa ko kung pwede ba daw na hanggang autumn season. Buod na lang ako kasi magulang po yun ng asawa ko. Sa mga oras na to, habang naglilinis nga pala ako ng kalan, meron na ako ditong sakit na tinatawag na herniated disc. Dahil sa niresetang gamot kaya hindi ko nararamdaman yung sakit. Alam niyo po mga auntie, sa totoo lang, isang bahay hindi madali ang magkaroon ng kasamang biyanan. Nakahiya po kapag hindi ka kumilos. Para wala silang masabi, ikaw na yung gagawa ng paraan. Para wala silang mapuna sa'yo. Dahil iba po yung lahi ko sa lahi nila, kaya kailangan ko pong makisama. Buti na lang talaga mga auntie, lagi pong nasa tabi ko yung asawa ko, hindi po niya ako pinapabayaan. Hello guys! So eto na nga po, pagkatapos ko maglinis ng kalan, ay isasampay ko naman itong mga nilabhan ko dun sa labas. Habang ini-edit ko tong mini vlog na to, miss na miss ko na yung mini garden ko. Parang gusto ko na ulit magtanim, kaso nga lang ngayon, hindi pa talaga pwede. In December, napakalamig pa ng panahon. Nakamamatay lang yung mga tinanim ko. Tapos kung magsampay, pasok ko na din yung mga pinatuyo ko dun sa labas. Nilinis ko tong kalan kasi madumi yung gilid. Kenshin nga pala, ay busy makipaglaro sa lolo't lola niya. Napanood nyo po yung dating mini vlog namin. Nung November, ay umuwi na po yung mga binan kong hapon. Hindi ko lang alam kung kailan ulit sila babalik dito sa Nagano. Eto, bali magluluto nga pala ako dito ng tanghalian naming soba. Meron tayo ditong mais. Nakat nga lang po pala yung mais na yun mga auntie. Tanggal ko lang po yung tubig. Tapos nilagyan ko to ng harina. Dito naman, gagawa na tayo ng parang sausawan ng tempura. Nilagay ko nga pala ay tubig lang at saka harina. Tapos nilagay ko na din tong mais. Hindi ko pa nakuha yung tamang lapot na gusto ko kaya nagdagdag ulit ako ng harina. Nakuha ko na yung tamang lapot kaya lulutuin na natin to. Kumukulo na nga rin po pala yung tubig kaya magluluto na ako dito ng soba. Lalagay lang ako dito ng 2.5. Tapos hayaan lang to ng ilang minuto. Dito naman sa kawali, init na po yung mantika. Kinilagay ko na yung mais na nilagyan natin kanina ng harina. Pag nagluluto ako ng tempura, etong mais din yung isa sa mga gusto ko. Masarap kasi to. Bagay na kapartner ng soba. Tapos naman ng ilang minuto, luto na rin tong pinakuluan kong soba noodles. Hugasan nga pala natin ito sa malamig na tubig. Kapag gusto niyo ng mas malamig, pwede kayong maglagay ng yelo. Sumasarap po kasi ang soba kapag malamig po ito mga auntie. Tuwing summer, ito rin yung isa sa mga pagkain na gustong gusto ng mga hapon. Ang tempura ay luto na rin. Tatawagin na din natin si Kenshin at yung mga binan kong hapon para makakain na. Yan, ito na yung niluto ko. Yan, matitag, iisa kami. Kenshin! Satel. Minasang, itadakimasu. Ito pong anak ko, napakahilig din po niyan sa soba. Ay mga Pinoy, kapag tanghali, nakaugalian na natin na kumain ng kanin. Pero dito po sa bahay namin mga auntie, kapag tanghali, hindi kami nagkakanin. Ang kinakain namin minsan ramen, yakisoba, o kaya naman soba. Tapos sabay-sabay nga rin po pala kami kumain sa mesa. So, ito na nga, pagkatapos namin kumain ng soba, pupunta naman ako dito sa labas para maglinis ng aking mini garden. Magtatanim po kasi ako dito ng gulay. Si Kenshin naman, naghahanap na naman ng insekto. Ang itatanim ko nga pala ditong gulay ay labanos. Pasensya na po kayo kung late ko na po itong nai-upload. Sasayangan kasi ako kung i-delete ko lang to. Memories din namin to ng anak ko at ng mga binan kong hapon. Tapos kung magbungkal ng lupa, ay maglalagay naman tayo dito ng fertilizer. Bali, abono nga po pala itong nilalagay ko. Kenshin naman gusto din daw maglagay. Nakakamiss naman yung mga tanim ko. Buhay na buhay sila dito sa video. Tapos kung magbungkal at maglagay ng fertilizer, yun na yung mga nilabhan ko, kaya kinuha ko na. Dito po sa harap ng bahay namin, kung nakikita nyo po yung mataas na puno na yan, tawag po dyan ay sakura o cherry blossom. Bandang alas 5 naman, dumating na po si uncle yung hapon, galing trabaho. Kanina nga pala, pag-uwi ng asawa ko galing trabaho, ay namili po ako sa supermarket. Tapos eto, mga bandang alas 6 naman, punta kami dito sa Sushi Row para kumain ng sushi. Napakadami nga pong customer ngayon. Siguro mga 30 minutes kami maghihintay. So eto na nga, sa wakas pagkatapos ng siyam-siyam, ay nakaupo na kami mga auntie. Nagyaya nga pala dito ay si Otosan. Nalo kasi siya doon sa karera ng mga kabayo, kaya manlilibre daw siya. Minasang, itadakimasu. Yummy! Yummy!
Kenshin, tuwang-tuwa na naman kasi nakain siya ulit ng favorite niyang sushi. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you. Dadang